is us going to Luna. Tara na! Tara na! On the way to Luna. So now, nandito na kami sa Luna. So come and join us! Yeah! So ngayon nandito na tayo sa Luna at nandito tayo ngayon sa Luna Church. For now, hindi muna kami makakapasok sa looban kasi may ongoing na funeral mass. So we're gonna feature muna yung exterior part ng church for now. In 1587, namakpakan is a visita of Curao, presently known as Palawan. In November 25, 1690, the town was founded in a parish under the advocacy of Saint Catherine of Alexandria. Alright, so nandito tayo sa right side ng Namakpakan Church, malapit sa may Candelaria de Namakpakan. And makikita natin ang isang religious store. Papasok tayo at magtatanong kung ano yung mga tinitinda nila sa I-feature mo natin yung history niya, yung mga exterior and interior designs niya, yung mga testaments din po, which is Tapos, maraming pilgrims na pumupunta kasi itong church natin nagiging Basilica Catholic. Nag-a-apply tayo ng Nag-apply tayo. Kasi itong si Apo napakpakan, proven with the testimony of all people who have given testimony about miracles. Prayer is very powerful. No? Yung isang babae dito na pangalan ay Rosa. May isang matanda na pumunta sa bahay ng Rosa na yung Rosa hindi makalakad. Paano po kayo bibigyan ng tubig hindi po ako makalakad? Yung pala si Apo Bakit. Yung pagkabigay nung yung tubig na yun, natuluan yung tubig yung paa niya. Nakalakad. Tignan nyo, At saka itong nito, itong balon, actually hindi bumbahan yan noon. Balon yan noon na napakalalim. Yan. Lahat ng mga tao na pumunta dyan with their faith, no? It helps with them with their healing. Nasa iyo naman yun, no? Nasa paniniwala mo. Paano ka magagaling kung wala kang tiwala, di ba? Give me a second chance. Kaya, yung natin, mga dreams or your goals natin, walang silbihan kung hindi ka una sa loob sa Panginoon. Kaya, a good example sa inyo, mga kabataan, kung may kapatid kayo o kaibigan, yayain nyo napunta sa do you think po, okay lang po kaya mag-video po sa loob kaya pagtapos po? So, andito tayo ngayon, tabi mismo ng store, yung sinasabi ni Ma'am Soledad kanina, na Mary's Well, which is pinapaniwalaan nila na nakakatulong daw. And dito sa part na to,
Ito yung sinasabi naman nila na dati daw na malalim na ba doon. Pero ngayon ginawa nilang bombangan. So, papunta kami ngayon sa museum ng Macpaca Church wherein titignan natin yung mga artifacts na nakakubli sa loob. Oh, wow! So, dito pala yun. So, as you can see inside, may mga different statues of saints wherein itatry natin if makakapasok tayo para i-feature yung mga nasa loob. Let's go in. Okay, so nandito na tayo sa loob. So, as you can see, nandito sina Saint Martha de Betania, Santa Veronica, and marami pang iba. Ayan, nandito po tayo ngayon. And first impression namin dito is, wow. Alam mo ba, bata ako, parang ayaw kong pumasok sa mga scenes. Kasi parang hindi ko pa ipaliwanag na takot. Ikaw din? Pero ngayon, uy, ang gaan ng loob ko Pwede sigurong buksan niyo. Anong nakalagay? Ano siya, mga ng prayers. Prayers. Ibang prayers. Alin yan? Hindi ko sure kung kailan tong mga to na nasuot ng mga, kung sino man nasuot ng mga to. Pero meron naman ito. Ito, from year 1959 to 2009. Feel ko mga pare to. Oh. Dito sa taas. Yan sila. Diba, parang kahit may inanimate yung mga nandito, kahit di gumagalaw, parang makikita mo yung life. No, parang may life. Kaya siguro nasabi ni Marky na parang nakakatakot ngayon pumunta kasi baka biglang may gumalaw. Biglang nagsalita. Ito ang pinakamatandang paralan dito sa Luna. Saan? Ito ang Santa Catalina Asali. Saan? Ito? Pinatayo noong 1960. Wrong kabins. Ano? So ito yung daan papuntang Balwar. Malayo ba, Alex? Malayo. Konti lang. Nakayanin naman ng lakad. Hi, papunta tayo ngayong Balwar. That's, Malapit na tayo. Balwar na tayo. dagat ba yun?
ito yung baluarte na sa gilid siya ng dagat. So, itong baluarte ginamit siya nung ang panahon ng mga World War, gano'n. Na parang nila, kampuhan, gano'n. Pinagtaguan para. So, like, matagal na tong Yes, na-build. matagal na. Parang na, ano lang siya na-renovate. Kasi, parang, yung noon, nagka-earthquake, tapos parang nabiyak. So, renovated version na to. na siya. Okay. At sa pagpasok nga po natin, bubungad na po agad itong humulmang puso po at makikita po natin nag-shape po siya na heart at pinapalibutan po siya ng mga iba't ibang klase ng padlocks. So ito po yung nagsilbi po niyang gate kasi po may times po kasi na kaya nila sinara to kasi yung iba po sinusulatan po nila ng names itong mga bricks kaya sinara po nila. At kung makikita po natin, ito po ay circle po talaga siya. Yan, kung makikita po natin, circle po siya, nagawa po siya sa bricks na may halong semento para magpantay-pantay po siya or mag-assemble po siya. So, Hi guys! Guys, we're here at Luna, Baluarte. Nakalimutan namin mag-buy ng advance. At nandito tayo ngayon sa bahay na bato. At nandito ang Gallery of Curiosity. Tara, pasok. Dito ay makikita natin ang iba't ibang uri ng mga stone arts na ginawa ng mga tao dito sa Luna. So, dito, siya, gawa siya sa mga stones, shells. So, maganda siya. And, nakakasave siya ng mga like ito, hindi ko alam, or kung nyog to or what. Pero, maganda siya. Dito, may halo na siyang mga kahoy. So, artistic talaga. Pero, malinis, maganda. Tapos dito, siguro mga tiles to nasira, then ginawa siyang art. So, yun. Ganun din dito. Siguro si Hawk pa din ang nakapalik. Oo. Kasi Spider-Man na Naku, matanggal yung tawag dito. Oo, yung mukha, yung half Hindi tribute yan sa COVID-19. Hindi ko alam kung ano to, Shokoy ito, pero parang isda. Hindi, yung uncle ko yan. Ayan. Mga funny art, mga funny arts siya. Mga ganito. caricature. Oo, parang caricature siya na. Naka-face mask pala, hindi siya natanggal. Tapos doon, mga taong mga bato. Mga bato. Unity yan, unity. That Symbolizes. unity sa luna. Sa loob. Nakarecord ka. Para marinig. Tapos dito na part, mostly human figures or human forms. In different forms yung sinipicture nila yan. Parang merong Roblox. Andun si Michael Jackson. Kumukha ni Michael Jackson. Tapos parang mga robotics. Ayun yung nasa taas. Parang mga robotics ang pang. Yan. Tapos ito parang inspired sa Chinese. Yan. Walang mga kamay. Mostly ditong part is mga human figures. Sa mama ko yung mga patay na buhay. Siguro ganun.
ngayon ay pupunta na tayo sa next stop. At ngayon ay naglalakad na tayo papunta sa next stop. Tara! Kita niyo ba yun, guys? Ang magandang sining gawa sa bato ng mga Tagaluna. Makikita natin dito, sobrang ganda. Ang dami ng mga sining na nagawa. Yung pagmamasdan natin na hindi lang bato, kundi mga sirang tiles na recycle lamang nila at ginawang isang sining. Tara! Tara at pumasok sa bahay ng bato. Ngayon ay palakad ako papunta dito sa may gallery. Mga sining na gamit lamang ay bato at pintura. Ito. Ngayon ay papasok tayo dito sa gallery ng bahay ng bato. Pagpasok mo pa lang, napakaganda makikita mo. Very beautiful craftsmanship. Super unique ng kanilang art style. And the ambience is really good. What can you say about the gallery? Sobrang ganda. Wala akong masabi. Kahit tignan mo yung mga ganyan. Sobrang creative. Cookware. Kasi yung mga bongbong. Yeah. And then yung mga old bottles, yung mga first pa na ano ng Royal, ganun. Yung mga imbakan ng suka. Yeah. Even the baskets na nandun. And yung mga May butterfly pang na ano. Ito yung pagsandok nila, gawa yata sa ano yun. Ano lang yun? Oo, sa baon Baon ng ng niyog. Yes. Kasi yung mga sinaunang tao noon, very ano sila parang. ano, if i-zoom mo lang doon, makikita mo doon yung stepfather ko. So yun din oh, ang ganda, yun yung pang mamayaman na tasa noon. Pero as you can see, nangangalawang na siya kasi syempre sa katagalan ng panahon. Yes. May mga ano dito, may mga, yung mga horns ng kalabaw. Yes. Yeah, and then yung mga sinaunang mga tools para mag-farm, ano? Tsaka as you can see, yun yung mga, yun yung itsura ng dating plancha. Yeah, yung mga dating plancha. Tapos pag Yun i-zoom yung mga sulit nila noon, as you can see, yes. At yung Sewing mga machine. Sewing machines. Sewing nila machines. before. Mga lampara. Yes. And then as you can see doon sa pinakadulo, meron dong ano, radyo na malaki. Kasi Yeah. noon, malalaki talaga yung radyo. Yes. May meron pang Unlike weighing ngayon. scale doon, oh. Weighing scale, gadantin nyo. Gadgadan ng nyog din yan. Oh. Ano yun? Ano yun yung circle na yun? Di ba mga plancha? Ano to? Ano to? Parang baul siya na. Ball. Oo. parang- Parang 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 chest. suitcase na siya. Pero before yun yung kasi talagang preserve din talaga nila. Kasi may isang lugar lang siya. Yun ang pang-araro. Yun Ito, rusty old. Mga weapons sa atin. Kita yung mga yan. Mga bala yan ng mga ano, sinaunang Thrift. Oo. mga ginamit ng Spanish, Japanese. And then trivia lang ano, etong bag na to, ang tawag dito, pasiki. No, nilagang. Ginagawa nila dyan. Ito kasi, ito yung parang lid niya. Dito siya bubuksan and then ito yung pinaka-container niya. Nilaga siyang kawayan. Sa bahay. Nilagang May kawayan. ganyan kami sa bahay. Yung mga ito lang sa Old helmet. Wow. Parang mga antique na ano. Yes. And then yung mga ginamit nila nung kasi nagka ano din dito nasakop din tayo nun. Nadamay din tayo ng World War II. So ito yung mga mostly sa mga cup na Wait, ginamit. yung pinaka-high talaga dito, ito. Hindi actually, kung yung mga totoong ganyan, pag nahawakan mo siya, mabigat siya kasi may ganyan dito. Mabigat siya.
Kasi metal yung nasa loob talaga nila. Kasi pa doon. May lang po. ito yung baunan ng mga ano. Oo, yan yung mga ginamit nilang inuman ng, syempre, makikilaban sila. Kailangan nilagyan ng alak, tubig, ganito, ganito. And then ganun yung mga weapons nila dati na baril. Parang escopeta. Yes. Yan o, yung brown na yan. Ganyan yung shape niya, pero hindi mismo, syempre, ano yan. Eto, guys, as you can see, di ba ngayon yung mga ang tawag sa ano yung pesticides yung mag-spray, di ba plastic? Pero before, ganyan siya oh. Metal siya noon. Ganyan. So, mabigat pa siya noon. Yan. At ngayon, paalis na kami sa may gallery. Oh, ay may view deck dito pala sa baba ng gallery. Sa taas niya actually may way po dito. And makikita niyo yung lalakaran po natin is made out of stone din na ginawang art. Sa taas po may view deck po siya. So, come on guys. Let's go. And makikita nyo po over here ang aking stepfather. No, talaga na ba? Now we're So, ito na po ang the view deck. Oh my gosh, I love it. As you can see, ito po ay made out of ang tawag sa ganito. Hay. Is that hay? Or hindi pala Hindi siya siya hay. hay? Hindi. Guys, oh my gosh. It's so perfect. Oh my gosh. So, before we leave the view, I would like you guys to see how beautiful the view is from here. Super blue ng dagat and the waves are perfectly blending with it. Wow! Ganda super! Tapos pagtapos namin dito, bababa na kami sa baba para mag-explore pa ng maraming spot dito sa bahay naman. So ngayon, ito na po yung way papunta sa mismong bahay na bato. Ito po yung talagang pinupuntahan ng mga turista dito kasi ito po, kaya po siya tinawag na bahay na bato kasi syempre obviously, kasi ang bahay na ito ay gawa po siya sa bato. So as you can see, ito na po yung bahay. So before po tayo pumasok sa bato, meron din po tayong wishing well dito. Nagawa din po siya sa bahay na bato, ay sa bato po. Tara, pasukin po natin ang bahay na bato. So, pagpasok po natin dito talaga naman, puro bato talaga. And ito na po yung door nila na may mga sign. Mga poles. Yes. At pagpasok po natin, makikita natin yung iba't ibang artifacts, iba't ibang yan. Ito po, kaya po ng stone na aso, or replica ng aso. And also this one. Makakita po tayo ng iba't ibang arts type of arts. Makaliwalas na naman po dito sa lugar. And makikita rin po natin yung ibang turista na talagang dinadalaw po itong bahay na bato. Kasi sadya naman po, napakaganda ng lugar nito. At talagang nakakaingay. Kasi kung makikita niyo bawat spot, bawat sulok, may mga arts at talagang hindi kayo mabuboring na tignan bawat sulok nito. So as you can see, ito na po yung buong unang palapag po ng bahay. At ngayon naman po, tara tignan po natin ang pangalawang palapag. Meron po siyang 1, 2, 3, 4, 5 hagdan. Kasi pati po sa baba, as you can see, iba't ibang artifacts at arts, type of arts po. So, dito po sa pangalawang palapag, meron po tayong 2 rooms. Dito po muna yun. Okay, pasukin po natin ang itong unang room. So, pagpasok po natin, bunga talagang napakaaliwalas, napakagandang tanawin. Kasi makikita niyo po dito yung mismong dagat talaga. So, napakaganda talaga ng dito. And meron din po siyang kamo dyan. And talaga namang maganda po talaga dito. So, ayan. Sa dako po na ito, kapag titignan
father ko. Parang museum vibe. Oh my God. Picturean mo ako nakatalikod dito. Ayoko na nakaside view ako dito. This is the second view. Alam niyo ba, sinaunang panahon, kapag ka nagtatago ng mga unan, pagtapos ng mga We're now exiting. The bahay na ba to? Bye! Bahay na ba to? We're going to our next spot. Anong saan to bro? I mean, anong type? Hindi ko alam. Iba-iba to eh. Kasi parang nababagtag lang sa akin. Yan yung ginagamit kapag ka nagluluto sila, aapoy mo yan. Malakas Parang ang apoy. malakas ang apoy. Oo, Pero yung amoy niya, amoy siya. may apoy siya. So we're here at our next destination, which is the famous pagawaan ng bibingka called Orangs, located at Santo Domingo Sur, here in Luzon. Here is Orang's famous bibingka, which is one of the most famous delicacies here in Luna, La Union. Hawakan mo. My mother started this business early 80s. Wow. So yung mama niyo po yung So yung the year 80s, it is when it really boomed po yung business. Hindi pa. Year 2000. so parang Oo, si mother ko kasi nagtitinda lang sa palengke. So, kami na ang nag-handle nito. Kami na rin ang nag-improvise. parang nag-improvise ko. And then, ano ng tao ito, doon na kami nag-boom. We was featured in IBC 13. We are featured GMA Baguio and GMA Nido Area. And last hindi ko alam. Basta mga vlogger, mga students ang umaano sa amin. So ano po sa pag, syempre business po yung mga parang problems. Ano po yung masasabi niyo pinakamalaking phase na ano ninyo? And paano niyo po kinope up yun para mas maging Especially nasa- nung nag-pandemic po. Opo. Parang, paano naman po Siyempre yung parang yun mga- po yung pinaka-biggest ano sa ating Noong pandemic, nag-online kami. Nag-online ang mga pamangkin parang ko. house to house po na delivery. No, yung ano lang, yung talagang may nagdi-deliver na halimbawa pamangkin ko nurse, mga nurses, gano'n, sila magdi-deliver kung saan.
Since yung nurse po yung pwedeng lumabas po, diba? Kasi may so parang applicable. Nagsusupply din po kayo ng mga bakeries or mga ano po? No. Yung mga ano lang, kumukuha ng mga, halimbawa sa Loma, yung pamangkin ko, nag-order sila sa kanya. So, dinadala na niya sa Loma. Ay, parang direct. May parang connect-connect siya. Yeah. Ayaw namin kasi yung Mga resellers utuhan po. na, mga resellers na ang ano nila kasi, pag hindi mabenta, ibabalik. Ay. Ayaw namin. So usually po sa bibingka, gano'n po katagal yung parang life? This is 4 to 5 days here in the shop. Wala pa kaming pwesto sa plaza. Lahat ng mga tourists from other towns na pupunta sa simbahan, dinadala din dito. Sa palengke lang kami noon, ni Mother. So, nung sabi ng kapatid ko, dito na lang kaya tayo para ano naman, puntahan nila tayo. Yun, doon namin nalaman na as of sa mga nag-advertise sa mga vloggers Orang is the first bibingka in town of Luna. Kaya pala. Kaya talaga siya. Ang ano lang naman noon, ang bibingka noon, alam niyo yung gata. Opo, opo. Gata and then sugar at saka malagkit lang. Opo. Pero nung na-transfer na ni Mother sa amin ito, kami na ang natalo. Kami notify nyo na lang po talaga. So ngayon, tikman na natin. We have here in our hand. Yeah. The famous, The famous- Orang Bibingka Yes. here in Mainit Luna, pa. La Only Union. here in Mainit-init La pa, Union. guys. So Yan. as you can see, mainit-init pa siya. Yeah. Yes. Shall we begin? Oh, as you can see. Wow. Mas init. Thank you. Taste test. Ngayon, tikman na natin. Magkalaman na. Wow. And then over 10, guys. Ano lang sabi mo sa lasa niya? Nakabalikan ko. Sa balikan mo ka siya. Masarap. Parang ano? Actually, masarap yung lasa niya kasi parang magbabalance yung sweet niya. Hindi siya ganun katamis. Hindi rin siya kasi nagbabalance lang, tapos nagko-complement yung lasa niya. Hindi siya so sticky. Yeah. Ano yung mga bibingka over ito? Kailangan na lang na. Tapos sa iwan yung Ito hindi. Yeah. Perfect. It melts in the mouth. Eh guys, kung naghahanap kayo ng masarap na bibingka, The packaging ito. is even at its best. Yes. Tignan packaging pa lang panalo na lalong-lalo yung lasa. Promise hindi kayo magsisisi. Real. Ikaw lang sa orange. Santo Domingo Sur. Yes. Luna. And they even have a showcase store by Oo, sa may plaza mismo ng Luna. Near Nakapakan Church. Meron po sila dito ang sweet corn, ay chica corn. They also have honey. And meron din po silang chili. So, guys, kung nag-crave kayo ng mga ganito, huwag na kayong lumayo dito na kayo sa orange. Sarap po. So, this concludes part day 1 pala. Okay, time check. Time check, it's already 3:51 in the afternoon. So, we planned to conclude this part 1 of our video. Pero there will be a continuation for part 2. So, we'll see you there. Bye. So, ang first spot po natin dito sa second day natin is here sa Darigayos, which is this place na they call Yusuf. So, nandito tayo ngayon sa, like, behind me is like the central statue here in Yusuf, which is, may mga nakalagay dyan na mga names ng both American and Filipino troops who once fought during the American colonization. And here, parang meron separate na pato dito, wherein naka-sculpt or nakasulat yung nangyari
November 23, 1944, which is itong ship na to, is nagpadala daw ng mga military weapons dito sa Laguna. So the Northern Luzon was a crucial place for the battleground during the American colonization nga. And I believe that this park served as a tribute para maalala natin yung mga memorials and monuments ng mga brave hero natin during the war. And here we have, behind me, is the mural dito sa park. Yusufid Military Shrine and Park. So in this room, nakita natin na merong parang mga naka-post dito sa wall na mga first-hand pictures talaga mula dun sa war. Kaya, let's go dito. So makikita natin sa quality ng picture yung mga yan. Na talagang galing siya sa war. Yung mismong photograph mula sa war. So, kung saan man ito na-photograph, itong mga pictures na to, is andito kami mismo ngayon sa place na yan. So, So we are now in the 500-meter-long stretch of mahogany trees established in 1950s, also known as Man-made forest. For photography. Though visitors are advised to be cautious as this is a public road. The forest serves as a small wildfire shelter and provides a cool, shared environment for visitors between sound. So, kaalis lang natin ngayon sa man-made forest. Doon lang din banda. Tapos, nandito ngayon tayo sa Darigayos Cove. Malapit lang din sa man-made forest. So, ito na yung mismong cove. Pupunta lang tayo sa baba para malapit. So, nandito na tayo mismo sa baba ng Darigayos Cove. So, makikita nyo nandito yung talagang parang makikita mo na yung style ng cove. Tapos, dinadayo ko dahil sa puting buhangin na sa dagat. Tapos, yung kulay ng ano. Tsaka ito pala sa Darigayos Cove. Nagko-connect yung river ba to? Dito banda. Nagko-connect siya. Sa ano ng bukid. Parang gano'n. So, ayun. Pag hapon na dito, tumataas na yung tubig. At hindi na masyadong,
pwedeng pagliguan kasi malakas yung hila ng alak. So, makikita natin na marami pa rin naliligo sa ganitong oras. Since hindi pa naman siya ganun ka, tapos maganda pa naman yung ng kaya, ayun. Sa bandang doon, mga bata. Kasi pero may iba. Tapos doon banda malapit sa so, na-figure out ko na ito palang dagat tsaka ito na nagko-connect. Ito pala yung Sabangan, hindi siya river. So, sorry for that wrong information. So, na ano lang din namin, natanong lang din namin. Ayun. Sabangan siya, guys. Hindi river. So, makikita natin dito sa likod yung mga cottage na pinakukuhanan din ng panghanap buhay ng mga tao dito. So, ayun. So, aalis na kami dahil sumaglit lang kami dito sa Darigalis ko para ipasilip yung kagandahan. So, tara na. Mga kapuso, uuwi na po kami. May kapabalaghan. Sir, tuyo pa rin yung buhok namin, sir. Hindi kami naglaro. Hindi kami naglaro, sir. Kami kulong ako dyan sa strict na parents. So, nandito kami ngayon sa Barangay Barrientos. So, nadaanan namin yung pottery dito. So, as you can see, nandito yung mga nagawa na mga pottery. Ito yung parang lutuan. Tapos yung parang unang panahon, ito yung mga ano nila, gamit nila that time. Tapos, ayun yung parang utensils sa bahay. So, ito yung mga nagawa na. So, ngayon pupunta tayo sa paggawaan ng mismong mga ito. So, pasok tayo. Nandito na tayo. So, nandito na tayo sa mismong paggawaan ng mga pottery. So, as you can see, ito yung nagawa nila, yung wala pang mga kulay. So, siguro hinihintay pa nila nitong matuyo. And, siguro it take times para Dito na tayo sa loob ng mismong pottery making. And kasama ko na yung mismong buhay ng pottery making. Pwede ko natin mo naman. Hindi may malapit. Taas lang po sana kami ng konting questions. Matagal na po ba ito? Pagbawa? Nag-iipay lang sa nanangisip sa Philippines. Hindi nag-asawa kami kasi nalagay yung mention. so, parang nag-start tong pottery making. Kailan po? Year. Anong year po nagsimula? Hindi nag-asawa kami. Kasi doon yung kinuha niya trabaho mo. Nag-iipay sa Philippines. 1990s po. Or early 2000s. 99. Ba't may parang ito yung naisip niyo? Hindi parang Na-adapt kasi nila. nagaling ko sa magulang. Ano naman po yung mismong pinanggagawa? Tayo po ba yung Si kayo ba, di ba? Hindi na mismo nga nagpapalag. Nag-aarami. Lagi ito lalaki agarame. Tapos ano? Opo, may molder pa. Molder pa. Awan. Ay,
So kung ano po, mano-mano po siyang ginagawa talaga. So saan niyo po kinukuha yung ano po dito, yung panggamit? Mga materials. Nagkatakan mo yung lagi sa balita na kaysa ako mga nagitan eh. So ano ba yung tawag dyan, ma'am? Nalaga na hindi ta. Hindi, kami nung tayo. Kita na Bicol. Juan Castiniao. Kapag kami ko mga niya ko. Nakita ni kakasan eh. Datag ko upran mi data. Upran mi dito eh. Ito no nangang. Ang dati ilok mi dito ramas-ramas sa dan ipayat-payat. Sa dan to garamit di kakastining. Yung kulay nito, paano mo babalik? Pag tuyo na ba doon sa Nakita kasta na eh. Hindi kinukulayan. Kukuan pa nang balin ko kasi ng pinapinis nga min lagi to. Kasi nung ay dataan tip, pinturaan niyo tap na brown. So na winunog brown to yung marami. Ito no, kung mura makasan, bilag militan. Itami nga, itapagluto mo nga to. Kastaan. Manal daw ante nga kwa ngay maluto kasday. No, bilag mo ko mga pangal daw. Ito no, malaw, may luto. Oras lang ante garot ti pa nakailuto na. Mga manuel na tanti na kasta. Marami na ito sa mga. Ay, Roy, manunga disney na rabin ni Sulaydetan. 3 days. Diya data kasta. Datoy, nabasapi kami dagitan. Kasi nung ay dating hamkas lang ang angkatanda kanya, yung mga require ni market. Paspasyar mi ti parbaryo, adamot agangkat ka na kanya, dagita karuamid to, ilako damot pandaji ilokos kasi. Nung maluto na kasi di kulay na na kasta. Kasi talagang No hammi pa nga na iluto, data na eh. kasi pa yung lapo. Kasta. Nung ito na maluto, nagbalin niya kasta kulay na. Kapag po nang may gamit na di ma'am, pinturaan, natatkas na kulay na. At dati dagamo ila ang kasta kulay na na eh. No agmagante. Kasta kulay niya kasta ng ito na maluto, nagbalin niya kasta kulay. Alam mo na taman nasin. Talagang manamana yun. Nung may gawang ka pag-aramidan mo kasi ako narikot na karahin masitira ka. Kas-kastam na patpanak dila. Bagtatang lang rumaring ka na kasta. Yung sikam lang din mga design nito ang harap mo. So, tapos na natin makita yung loob kung saan sila mismong gumagawa. So, unfortunately, hindi tayo nakapunta ng maaga para mas makita yung paano nila, yung actual process nito, paano ulitin. So, ayun. Anting kami pa! Thank you po! Thank you po! Kaya may barot siya. For our final destination here in Luna, we are going to Baybay. So, nandito tayo ngayon sa Rimos number 3 para tignan kung ano yung ducklist na sinasabi dito sa Luna. So, yung ducklist dito is yung isang pangkabuhayan ng mga tao na nakatira dito sa Rimos. Sila sa pinakamalalim. Parang banmilit yung gamit nila ngayon. So, banmilit. Hindi parang dito lambat na hinuhulog nila dito sa mismong dagat. At ngayon, nakikita po natin na nagsimula na po ang pagdadaklis. Ginagamit po nila ang bilog. Nang sa gayon, makapagpalaot po sila. At kung makikita po natin, talaga namang nagtutulungan sila. At nagsasanip na sila dahil ito nga pong bilog na ito ay may kabigatan din po. Kung makikita niyo po, may nakatayo.
Ito, amot. Nakakabangwan yung ibang Kay tatang. ay na naman na yun. Ito na yung main ano. Kasi nung ilan nag-process ng Salas ka nga makagabi tao. Tinagdajay ko. Ikaw. Kung makikita mo pa, bibig lagi sa akin. Kasi lagi. So, kailangan talaga kasi nung hindi pinagdakdak yung call, kasi namin na Kalau grabe kasi, grabe parang bibigay ka. Tapang, na ito pinakamayat na po. malupit. Malupit. Ano nga minuto kayo matapos? Basta, nakabutong di ko. Isang oras. Ba't? Labit lang. Magagawin ko ba? Mga tuwa, tama mo. Ngayon, maminsan kailangan palaot. Depende man lang. Kahit ako. So, aahon na yung yung bangka, tapos magsa-start na sila na mag-ducklist, which is yung lubid na hinulog nila is hihilain nila para maano yung binaba nila na lambat doon. So ayun. Titignan na lang natin mamaya kung paano. So ngayon, makikita natin dito sa likod natin yung mga tao na hinihila na nila papunta dito sa shore, yung bangka ba? Or yung net. Yung net na hinulog nila dun sa banda dun para makuha nila yung mga kung ano mang makukuha nilang mga different yan. So ngayon, nandito kaming tatlo. So parang itatry namin na makiguyod dito sa ginagawa nila. Magiging part kami ng pagdidaklis. Yes. Kasi let's go. nabalitaan namin kay Kuya kanina na kapag tumulong ka, mabibigyan ka ng isda. Parang porsyento mo siya. Kaya we're taking this opportunity. Let's go! Yan nyo kung pwede nang tumulong kayo. Kung na dyan. Isa-isa lang. Ang uwi nyo naman Yung paa mo lang yung... Pwede na tayo, forward na tayo. Guys, ganito yan. Pag nakabol na sila doon, yun ang red. Dito na nga, nagsisimula ang kalbaryo namin. Mga ilang minutes po kaya ito? 30 siguro. 30. Hindi sa pagitan. Para makita nyo. Kaya kuya, pag mas madami yung manghihilang, mas mapapadali po na mapunta sa talagang, at sa pagkakataong ito, kailangan talaga magtulong-tulungan nang upang sa gayon, mas mabilis natin makakuha ng mga isda. Let's do it. We can do this, guys! Huwag yun hawak mo. Huwag yung bitawan. Magparap kayo. Anong hawak nyo? Hawak ko ang beat. Bit naman yung hapak nyo, boy. Marami mas magaling sa'yo. Kuya ka ba ang beat? Actually, maganda rin tong way ng pagdidaklis kasi hindi ka lang nakakakuha ng source ng pagkain mo, kundi nakikita, as you can see, talagang nagtutulong-tulungan sila para nang sa ganun, mapapalay sila. Mapunta nila yung pag-ahon sa kahirapan. Ang laki tulong! So, ayun.
ng Lubid kasi ano daw siya, caretaker po kayo dyan sa resort. Philippines. Bakit po kayo, bakit niyo po naisipan na like makikita? Ito eh, parang magdagdag kulang na rin. Bigay kasi sila. Marami rin po kayong kukuhang share. Hindi sa huli, may ganito lang. Hapon, mga 2 cup noodles. Yung maliit na bilis. So, ayun na nga, amangan na. Tapos, ito na malapit nang maiangat yung lambat. So, pag kunwari nakita nyo na yung kahoy na yun, tinatawag na nila itong amangan. So, ito, nagtutulungan-tulungan sila para hilain yung lambat pataas. Akala kasi namin meron ng isla doon sa shore. Pero sabi ni ate, pag meron na daw yung blue na, Yun na, tama na daw. ayun, yung net, is andun na yung isla. Kaya, let's go. So kung makikita nyo dalawang ano yung naghihilaan kasi para anyway para matrap yung isda. So ayan. So as you can see kanina magkalayo sila since yung lubid yung hinihila nila. So unfortunately ngayon, ito na, marami naman na yung mismong lambat na kaya yan, nag-unite na sila. Parang as one na yan, mamaya, mangyayari dyan. Isa na lang, parang hinihilan nila na lambat. Ang ganda sana sa harapan. Gaya nga ng sabi ko kanina, pumaharap na kami dito sa malapit sa tubig kasi nakikita na po natin yung color na tinutukoy ni Ate. Yung color blue na parang net, na yan ba mismo yung humuhuli ng isda. Diyan mo yung nalalagay. So, makikita natin dito na fully na naiang na nila yung color blue na parang net. So, yun. Meron naman silang nahuli. Meron namang mga isda dun sa blue na net. Pero, hindi siya ganun kadami. Kaya nga ng Unfortunate. So, gaya nga ng nasabi kanina ni Kuya dun sa interview na depende rin sa araw kasi hindi naman palagi daw na marami yung nakukuha na mga So after nilang maiangat lahat, inaayos ulit nila yung lambat para sa susunod ulit nila na parang tapo kung tatawagin na. And they are preparing for another round kasi Doon na po nagtatapos yung ano natin sa Dakis. Unfortunately po hindi na natin second round ng pag-ano po nila kasi masyado na. Ayun po, ito yung Dakis na Okay, fine.
Uy, bangking naman yung camera, Vince. Para makakaingat. Iganon mo ah. Ano, yun, depende sa pwede. Hindi naman, pag umuulan, tumalan na, pwede rin naman. Ano, hindi naman masyadong Pero, pumapalaw ka rin sila. ano lang, parang arbis. Kaya nga, di ba, sabi rin ni Kuya kanina, yung sabi niya ng interview na isukay di pang sita. So, talagang malaking factor din yung pagkutak listing. Siyempre, para makasave din. Yun na sa, tapos minsan, tinitinda mo talaga. Depende kung pag marami talaga. Tapos minsan, pag marami talaga, i-store nila siya. Ginagawang bag. Maraming ano, parang magagawa. Pero depende naman sa isa. Tsaka nagulat ako na dun sa sinabi ni Kuya sa interview kanina, pwede pala mag-ducklist sa madaling araw. Kanina ko lang nalaman yun. Kasi usually, pag syempre taga-Balawan ako dyan lang dun. Pag hapon ko lang sila nakikita na nag-ducklist. Kasi yun pala pwede sa madaling araw. O, pwede umaga, depende pa. May ano ba yun? May difference ba? Like, mas madami sa akin. Depende. Sabi ni Kuya kanina, mas madami daw sa hapon. Kasi ano, makikita mo yung pangan. Kasi pag umaga, yung pangan, alam mo yung pangan kasi parang may mga isla talaga dyan. Makikita mo na minsan. Oo, nakita. Ano naman yung area parang mamumulay mo. Yun, pag, kunwari, pag naano na nila na may pangan nila, nagtatakbo na sila. Nag-arrange na sila. Baka talaga yung pagtatakbo. Minsan nga, tanghali ganun, mga around 2, 3. May mga ganun time na sila pag talagang maganda yung so kahit mainit talaga. So meron time, babalik sila ng alas 10. Ng gabi. Talagang may nagmo-monitor din gano'n dito. Ano, depende kasi kung kunwari, mga around 6 to 7, marami sila mga nakuha no, babalik din sila. So parang sinasamantala din nila minsan. Minsan ang dami nilang nagkakaroon. Paiba-iba ba sila? Hindi, kasi may part dito. Ano yung kumol? May hindi, yung bato na pag kasi sumagi yung net, wala. Mabubutas. Ay, so parang may, alam nila yung certain spot lang. Kasi dito, meron naman dito, pero hindi yung kayang i-destroy na yun. Kasi doon may minsan, kumol, kumbaga. Kumol tawag. Grabe, go. Troops who once fought during the American colonization.